Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na, bracket B na tayo. And tapos na natin reviewin yung nasa bracket A, especially yung na-review natin kanina na critical at Cardo na sobrang tindi nung bakbakan na yun, men. Tangina, ang ganda nung palitan nila. Pero sa tingin ko ang pinaka magandang laban dun sa bracket A ay yung laban ni Teka lang, nakalimutan ko. Ang fresh lang kasi sa akin yung Cardo tsaka critical eh. Yung laban ni puta, kailangan kong i-check nakalimutan ko. Andito, wait lang. Jabo. Laban ni Jabo tsaka ni Topak. Tama. So yun, ayun yung pinaka dikit na nalaban para sa akin dun sa bracket A. Ngayon naman sa bracket B, titignan natin kung sino yung may dikit na laban. Pero umpisahan natin yan dito kay Nad versus sa JM Atienza. So ito yung pinakadulo sa bracket B. Wag na natin patagalin. Game. JM Atienza, pinili niya mauna. Tournament to, pahinga natin Game. at JM. Yo! Check! Ulo, game? Game. Ito yung pangalawang liga ko pa lamang sinalangan. Unang liga, kinupal pa. Kaya pulo na lang sinalihan. Nang tung supot, matulian na o supot. Kasi di ba nag-back out ka kay Baltz? Aminin mo man o hindi. Yung Baltz na mismo nagsabi na yung ilaw mo pundi o Baltz. Ilaw, pundi. Ewan ko na lang pag di ka pa naliwanagan. Kasi ano nga naman bang alam nito bukod sa magpalabas ng ugat. Dinagampanan pagiging lalaki, biglang umurong na yung bayag. Kaya ba man dirigmayang maituturin? May katunog siya, no? May katunog siya. Hindi ko lang ma-pinpoint kung sino. Pero may katunog siya. I think Motus. Tignan natin. Baka maalala ko. Kasi mahusay sumibat. Pero matapang naman yan. Tumitira na ng long range. Bata pa lang, sumasabak na sa big stage ako. Baguhan. Nagsimula nung mid-age pero naging pambato na ako ng mga mid-lane. Kaya kahit mag-SS ka, weak game, DML. Pero mga SS ko, vintage. Malamang di mo yun mag-gets. Sa madaling salita, iba ang ating diferensya. Saktong walang laman yung ulo mo. Tsak may sombrero reference. Kaso hindi mo to afford. Mukhang gusgusin to, aba. Ikaw lang yung nakita kong sa battle gumagamit ng sword. Matulis na mukha. Pero grabe mag-effort. Nung ginaya akata. Putya, may kasama pang emote. Uy, mukha karong tanga. Tanga na sabi niya pa ron, oh. Ito'y tari na ng San Pedro. Tatak ninyo sa isip nyo. Ha? Tari. Pati lanseta kinapikat. Eh, yung ganong estilo gamit na chong. Ano para masabing dalubhasa? Itang inam, purol mo doon. Kaya huwag mo akong yabangan, barok. Di porke nakalaban mo 13, may bilang ka. Pero kung ako nakalaban nun, gago, di ko kaya yun. Class! Kasi diba sa Motus naglaban sila ni Poison. Diba? Tsaka ni Nad. Na-review natin yun. Yung Poison 13 versus Nad, isa yun sa mga una nating na-review. Way back 2022, alam ko nandun yun. Itong si Gago, nung nakalaban yung idolo niya, putya, tumaas yung standard. Gago, mahangin ka lang.
Hindi ka pa malakas, magaling ka lang magpaikot, mababa na fan ah. Boring! Putang ina mo! Yo! Okay, so tapos na. Ano? Saglit lang to. Sobrang sobrang mabilisang breakdown lang. Hindi ganoon ka-epektibo yung mga nagamit ni J.M. Atienza na mga angulo at references para kay Nad. Sa delivery niya, meron siyang katunog. Hindi ko lang ma-pinpoint kung sino yung pinakakatunog niya. Basta parang familiar sa akin yung ganong delivery. 'Di ba? Pangatlo, hindi ganon kadirekta yung mga punto niya. So in other words, hindi siya parang ineffective talaga siya sa buong round. Yun lang talaga eh. 'Di ba? Kung i-breakdown pa natin 'to, doon din naman doon din maglaland sa ineffective si JM Atienza. All from start to finish. Tignan natin sa round 2 makakabawi siya. Pero sa tingin ko round 1 malaking butas na yun eh. Kasi syempre siya yung unang bumate, siya yung unang bumanat. Ito yung sana yung pangkuha niya ng kumpiyansa eh. Diba? So hindi naging ganun ka-effective yung mga banat niya para kay Nad. Tignan natin kung paano ibabalik ni Nad yun. Pero sa tingin ko kayang-kayang ibalik ni Nad yun. Diba? Check natin. Standard, gago, mahangin ka lang. Hindi ka pa malakas, magaling ka lang magpaikot, mababa na fan ah. Boring! Putang ina mo! Yo! Tang ina, puyok pa ako. Walang ka-hassle ito ay basic lang para. Tagal walang battle kaya na-miss ko mag-bar, hindi makalabas. Walang outing, walang views. At sa Battle mag-bar, okay. Nakagala, nag-tour na sa pulo. Ito ay island hopping, kaso ito lang biligay. Banu sa rhyme at palyado, mga wordplay mo. Island hopping, pulo. Para may gumamit na nun eh. Hindi ko lang sure kung ano ang nauna. Kung eto ba or yung sinasabi kong battle. Sa sobrang dami nating battle na review, hindi ko na talaga mapipinpoint sa inyo kung kanino ko siya narinig. Sorry. Pero familiar eh. Views at sightings. Kaya nung nakagala, nag-tour na sa pulo. Ito ay island hopping, kaso ito lang biligay. Banu sa rhyme at palyado, mga wordplay mo. Wala akong pake, wala ng pagkain dito deserving. Hindi ito yung order ko. Kasi sino bang gaganahan sa rapper na ang laki-laki ng katawan, tapos sasabihan yung kalaban niya ng high best? Baklang-bakla ka na ba? Tinugma mo pa yung high best sa ages. Tang ina, sayang na sayang talaga. Pag ako nakipagmataasan, sorry. Pag ako nakipagmataasan, yung makatapat sa bagsakan, siguradong itutumba ko. Hindi yung gagawin pa ng ages, tapos ganun raw lang pala ibubuga mo. Nag-reference ka ng bepek, mukhang kahit yosi nga inuutang mo pa. Tus ka. Pero pag may mistulang biktima to ng hazing, pag binigyan ko to ng pads. Ox ba? Malaki lang katawan mo, pero mahina ka pa, parang sa steroids na kasentro. Di ka magaling mag-construct pork, na-discover ka ni Harty habang naghahalo ng simento. Nice. Construct. Kaligan niya puro kayuwak at pangbadang estilo. Mas malakas pa sa mga burst niya yung tunog ng tricycle sa video. Real talk. Prospect ako ni Harty the Bomb. Yan ang lagi niyang shoutout. Tanga, hindi ka paputok porke sa videos niyo may bomba ng bomba sa background. Pinagmamala mo si Harty the Bomb. Tandaan mo flip-top fame sila, di marunong sa angle, walang kwenta na battle, di ba mabastos, basta sikat. Nakilala bilang bok-bok na rapper, naguhubad lang sa battle, kaya paano kaya angat ng mababa ang lipad? Yeah! Kaya kung pwede, tigilan nyo na iligan na puro lang arte. May sa arte, di ka naman siguro street sweeper para ipunin itong mga basura sa kalye. Wala akong pake kung magalit ka sa akin, ito'y para sa hinaharap namin, kaya sinusuwag ka kupalan. Fuck your nude battles, di hubad na katotohanan, kasi ang patunay, undefeated pa to sa inyo. Siya na yung top dog. Kaya feeling mo, isa ka sa malalakas sa irang to. Isipin mo isa pa ako sa mahihina sa motos. Kaya isipin mo na lang kung gaano kahina yung liga nyo. Kasi basic lang to na rapper, sasabihan akong maliit, nakalabo ko si Poison 13, MC ako ng motos, tapos yung motos itutugma niya sa focus, bogus, putang ina! Kung wala kang bagong sasabihin, simulan mo na lang mag-back out. Kasi tulad ni Batman nunulat,
Bago niyo yung gabi yung palabas, makapasok ng laki ng motos nang di nag-tryouts. Yeah. Tangina, automatic, no? Nad yun. Ito ata yung mga battles na hindi natin kailangan ng mausisang mausisang pagbibigay ng score. Kasi automatic 'di ba? Kitang-kita na lamang kaagad sa I think performance pa lang, 'di ba? Yung aggressiveness ni Nad compare sa performance ni Jay Matienza. Tangina, ang laki ng agwat, 'di ba? Mas pang tournament yung handa ni Nad, mas direct yung mga punches, references ni Nad, 'di ba? Yung pag-breakdown niya kay Jay Matienza, tsaka dun sa Liga, tsaka dun kay Harty. Ang ganda ng pagkakakonect nun. Isa yun sa mga nagustuhan ko. Ayun, yung sunod-sunod na punchlines, sunod-sunod na haymakers, effective na references at angulo. Isa yun sa mga, yun yung mga dahilan kung bakit nakuha ni Nad itong round 1 para sa akin. Tangina, malayo yun, no? Ang ganda nung performance ni Nad dito. Tagal ko siyang hindi na-review, tagal ko siyang hindi napanood, 'di ba? Tapos ito 2023 pa tong battle na to. Alam ko may mga latest battle si Nad, hindi ko lang napapanood, pero we're hoping na mas lumakas si Nad, no? Pero going back, way back 2023 itong tournament na to. Props kay Nad. Ganda ng performance na dito. So, yun. Para sa akin, bigay natin 9-7 in favor of Nad. Pero I think yung score is for formality na lang eh. Round 2. Tangina mo, pakialam ko ron. Ano masabi? Yo! Isang sad boy sa FB. Iniwalayan ka ng syota sa kadahilan ng pag nagtatalo daw kayo, nireregaluhan mo lollipop. Para sweet nga naman daw. Tong si Gago, panay emote pa sa FB, aba mahiya ka. Sampal sa iyan kasi pangit ka makisama. Kaso panay papansin yung nagpiling pa na bata. Eh napansin ka ni Tito, Alex Calleja. Alam mo Alex Gonzaga, Gago, tapos na yun. Ang putya Alex, lintek. Kamusta racket, iskasta ng Caltex. Kamukha mo yun ba, Pexman? Actually, namimiss ka na nga daw ng mga kagrupo mo sa XB. Mental. Ang inanto, rapper ka na, dancer ka pa. Ang dami mong talent. Malaman-laman ko, tinatarget mo ngayon, pati pageant. Kasi sabi niya kay Prince, dun sa sunugan, baklang to. Bayampas niya sa balikat. Uy, tangina, medyo doon ako na-convince na nakikipagsunugan ka nga ng kilay kasi gustong maging bakla. Ako, yung pagkalalaki ko Pacquiao, suntok lagi all rounds, tung tagilid pag nakasalubong ng street. May jab ka all right, Pacquiao. Jab, street, huwag mo nang hanapin yung suntok, yun yung punchline. Baka sabihin yung straight, ginawa kong street. Sige nga kung ikaw tatanungin, tingin mo yung straight kaya ni Pacquiao diretsuhin? Di ba hindi? Pero kahit saan pamapunta o kahit saan angulo, magkaiba tayo ng pagkuha. Camera. Yung sa'yo, pang Canon lang. Puta sa akin, Canon rack o camera. Tapos napunta ng metal. Huwag ka na magtaka kung ba't ganon. Ganyan mag-transition bro. Asahan mo na metalon. Kaya kung usapang talunan, kung usapang talunan, abay dyan siya magaling. Kung usapang talunan, huwag nyo na akong tanungin, di na kailangan toe-to-toe. O kahit pa nating ka rin, ito'y basic lang kalaban, di ka aabot sa ring, ngayon tatanungin kita. Binigay mo na ba yung best pwesa? Mas iba kapag gumawa ako ng susunod na step. Asahan mong may bigat kapag tumira to sa tresa. Okay, ganun pa rin. At siguro may kailangan din siyang baguhin sa delivery niya kasi ang bilis niyang i-deliver yung mga lines niya. Yung tipong iniintindi ko pa kung paano niya pinagtagpi yun, kung paano kung paano niya kinonect yung mga ganong angulo. So andun pa ako sa thinking na wait, anong connection nandito? Parang ganun pa, nag-iisip pa ako
Tapos biglang bagong ano na naman, bagong setup na naman. So masyadong mabilis yung delivery ni Jay Matienza at isa yon sa mga nakita kong kailangan niyang baguhin. Tapos yung mga napipili niyang napili niyang references at angles para kay Nad, sa tingin ko hindi siya ganoon ka-epektibo eh. 'Di ba? So yun lang, uulit at uulit lang din tayo sa punto na ineffective at hindi ganoon ka ayos yung delivery. Masyadong mabilis yun. Hindi pa ma-absorb yung ibang punches kung meron man. Tapos yun na naman, 'di ba? So yun yung kailangan baguhin ni Jay Matienza. Nad. Pakala pa lang, boss. Isa. Pakala pa lang, boss. Tapos na kasi, round 1 pa lang, tapos na eh. Hey! Yo! Miss Artie, meron lang po akong favor. Next time, wag na po kayo mangi-istorbo nagtatrabaho na labor. Meron lang yung karpintero sa martilyo eh, battle rapper na agad. Yo! Sabi niya sa isa niyang battle, dikit ng dikit sa sikat tong si Welding Man. Welding Man? Dapat pinost mo na lang. Trending yan. Yung setup, lakas tama, para na Bechin cut, naka-Ednis lang. Sir, di mo naman sinabi lahat pala dito mga rapping man. Yung wrong move, checkmate, tatamaan sa pag-correct. Yung welder, naging welding man, but still, wala pa rin connect. Tangina naman. Still wala pa. Yeah. Huwag na po kayong magtaka, kasi lahat ng kababuhan sa mundo, hinahakot niya po. Kaya for sure sa kahihiyan, binabalot na to. Nakakatawang para makapag-word yung salita, binabago pa o yung meaning, tinatago pa no. Pero mas nakakatawang niyalabangan mo yung taong mas malaki pa yung sinasahod sa'yo. Construction worker sa umaga, online seller sa gabi. Di yan nakakaya tol, basta yung pera sa tama ginagastos. Kahit sino pwedeng gawing career choice yan. Basta wala kang tinapos! Di ba? Kasi yung welder, may national certificate. Employed, may benefits hanggang mag-60 yung age. At yan yung maximum distraction sa construction labor na may minimum wage. At, di ba, lakas magreklamo na, kaya yung baba ng sahod sa Pinas. Aba, gago to. Demand ka ng demand, hindi naman in demand yung trabaho mo. O baka sabihin nito, kung wala kami, wala kang titirang bahay. Common sense yan, tol, kahit di mo sabihin. Bakit? Kung di ba kayo papagawa ng bahay, meron ba kayong kakainin? Di ba wala? Kasi feeling pensionado porket laging may mauutangan. Ginagamit pagiging rapper kaya di pagdududahan. Walang tira sa battle. Walang tira in real life. Kaya parang di mauupakan. Kaya double meaning pag sinabing wala akong experience at skills pag-uusapan. Ako, college student pa lang. Pero sa battle rap kumikita. Sa musika, may pinapatrabaho. Total, marangal din naman pagiging battle rapper eh. Lalo pag may inaapakan na tao, kaya sige, damdamin mo. Madepress ka, kasi tiniis ng mga magulang mo pang mamaliit para mapalaki ka ng maayos. Madepress ka, kasi sa'yo nagsimula yung pangarap nila ngunit hindi ka natapos. Madepress ka, kasi nawala ng kwenta lahat ng gastos nila at pagsisikap, kaya sige, madepress ka. Kasi alam mong dahil sa'yo mamamatay sila ng mahirap. Oh, mga judges, uy, nadama yung magulang. Well, fuck yun, wala akong pake kung lahat kayo dito magdamdam. Lahat ng yun rekta sa anak. Magulang lang una masasaktan. Ay, tangina, Nad. Sana magtuloy-tuloy yung ganito kalakas na Nad sa second round. For sure second round na to, guys, no? For formality na lang siguro yung round 3, pero yun, tangina. Sabi ko sa inyo, ito yung battle na, ito yung tournament na hindi na natin kailangan ng score. Kasi nagiging one-sided eh. Sa bracket A, tangin na ang dami dun one-sided na battle. Pera lang kay Jabo, tsaka kay Yotopak. Tangin na yung kay Yotopak nga, kung hindi niya pinutol yung round 3 niya, tangin na panalo pa siya dun eh. 'Di ba? 'Di ba? Tapos yung kay Critical naman, yung kay Critical, oh yes, ano yon, one-sided yung battle na yon. Yung kay J-Doc, one-sided yon. 'Di ba? Yung kaya Default, one-sided din 'yon. So maraming mga one-sided na battle dito, kaya nga sabi ko sa inyo, parang hindi na natin kailangang iskoran yung mga battles dito. At kitang-kita naman eh. Siguro magsisikip yung mga battles kapag nasa quarters na at semis at syempre finals, 'di ba?
Ngayon, eto, first 2 rounds, tangina, kitang-kita, Nad, ang laki ng agwat. Props sa performance, sa linis ng performance ni J. Matienza, pero marami siyang kulang. Sa delivery, kailangan niyang improve yun. Sobrang bilis na hindi ma-absorb yung pinaka gusto niyang mensahe. 'Di ba? Tapos, nag-i-stay siya sa sa pagbe-breakdown ng mga bars niya 'Di ba? Yung tulad nung bombilya, ilaw, bolts, ina-explain niya So, may ganun sa round 1, may ganun din sa round 2. So, I think, masyadong nagiging redundant yung estilo na yon. Pangatlo, yun nga, ineffective yung mga angles at references. Siguro, kailangan niya mas maging creative pa. Himayin pa yung sino yung magiging next na kalaban niya. Yun lang, sa tingin ko, first 2 rounds, ayun yun. Sa round 3, ito na yung pattern siguro sa round 3, ganun pa rin. So, yun, for formality na lang, first 2 rounds, Nad. Round 3. Yo! Round 3 na! Dapat yung laban mabigat. Kaso si Tito ang hilig mo sa biro. Tinapat mo sa akin yung bigat lang pang 3 kilo. Hindi ka na naawa. Ang halay mo Ikaw minsan ka na nga lang tawaging mabigat sa bahay nyo pa kasi dakilang tamad. Kasi dakilang tamad. Wala pang ginawayang maganda. Tangina gumising ka na hoy. Pinaka-proud siyang nagawa niya, ituro yung daan sa mga delivery boy. Ang inan to. Magtrabaho ka naman, hindi yung panay sama ka sa mga barkadahan. Ano ayaw mong... Sorry. Magsipag ka naman, hindi yung panay sama ka sa mga barkadahan. Ano ayaw mong magtrabaho, gusto palaging sahod ka na lang. Okay. Sahod ka na lang, kasi may kanta silang title. Pansamantala. Sabi nila doon, pansamantala na, mawalan ng tama, magwalat, magwalwal na, hindi tang ina mo. Pansamantalang mawalan ng tama. Isa-isahin ko pansamantalang mawalan ng tama. Tas gusto nyong magwalat, magwalwal kayo. Isipin mo pansamantalang mawalan ng tama. Tas gusto nyong magwalat, magwalwal kayo. Magwawalwal kayo nang walang tama na, diba lakas tama mo? Alam mo nung kinanta mo yon, yung mic nahiya sa'yo. Tapos di ba pangarap mong makakanta ka sa wish bus? Tapos ganyan yung tipo mong kakantahin? Ba kahit magdasal ka ng ama namin, alanganin ka mamin O magmistulan mang Muslim, nakakahiling mo sa ala, mga wish mo na ala din Kaya kung usapang kanta lang, huwag mo kong hinahamon. Bagay lang sa yung may truck, kasi basura tinatapon. Recycle pa madalas. Yan ang kanyang hilig. Pwes ako'y masipag lumigpit. Ito yung operation clearing. Kaya lahat ng mga Para siyang si Ban. Para siyang si Ban, guys. Di ba? Para siyang si Ban. Para sa akin, para siyang si Ban. Delivery lang. Pero yung sa mga gestures, sa cadence, Ban Ulat mo kalat, mawawalis. Isasakot, itatapon. Hindi Bisaya, pero iba pag ako nag-littering, violation At last, At last, marami nagulat, marami naghali. Okay. So, ayun. Sabi ko nga, for formality na lang to. Alam na niya siguro talo na siya. So, ayun. Nad tayo. Yo! Unang battle niya, siya si JM. Tapos pangalawang battle niya, siya na si John M. Tapos ngayon, ikaw na si J. Matienza. Baka makalimutan mo na sarili mo, kailangan mo recorder. Hindi na alter ego tawag dyan, tol. Tawag dyan multiple disorder. Tanginang to, para masabi na bumulti siya, nagparami siya ng pangalan. Pues kahit marami pang tawag sa'yo, awit, hindi to tawag ng tanghalan. Marami ka ng battle, pero nanonood sa'yo pa ilang-ilan lang. Marami ka ng pangalan, pero wala ka po rin pagkakakilanlan kung meron man. Yung galawang desperado, di yung pagiging veterano. Kung saan inuhula niya sasabihin ng kalaban, tapos nag-spit din si Gago, pues
sa akin mo gawin yan. Gusto ko sabayan mo ko. Gusto ko yung dikdikan. Sigurado maangas yun. Total predictable din naman ako eh. Kaya alam mo ako yung magkakampyon. Pasok lahat kahit ma-on guard, yung punching on time. Batang tirador ng Motos yung sniper ko on site. Kita naman ng e-game. Sa bawat gameplay, sir, wasak yung pain. Kaya siguradong well played. Dito yung Cardel sa late game, well. Basag to sa akin. Tutusin, di na nga dapat ako magagaganyan eh. Dapat sinabi ko na lang sa'yo dito. Malambot pa yung rounds mo na parang dede. Kung tumigas pa yung round mo, di pa rin magbabago halaga na parang 20. Dapat ganun lang. Simple yung metaphor. Pero for sure may natutunan to. Mababaw lang yung round, pero yung 20 deep sa bunbunan mo. Kesa naman sa'yo. Sabi niya, manlalamig to sa akin na parang ice cream. Sa sobrang galing ko tumugma, makikita mo yung ice sa rhyme scheme. Yung manlalamig na parang ice cream, tanggap ko pa eh. Pero yung ice sa rhyme scheme, tanggap nyo ba? Bobo na parang sa ML na yung S5 nag-show ng tank, tas bilang nag-MM ako? Ako, mapashare naman ng M-Zite. I'll be on a killing spree kahit wala pang emblem. Maparak man ng mayhem. Sa akin ang puluwat botos din, makikita mo yung C sa SM. C sa SM. Mali yata. Henry C. C. E.O. Malinaw na. You're not ready for this kahit o kaya wag ka namang balak pa. Binabala kita ngayon para siguradong aangat ka. You can go with the flow. Pero di ka nagagaling kahit na magbabad pa. Putang ina mo. Sobrang tarat kasi ng mga sinasabi ko kaya namamalat na. Kaya sa susunod ko makakalaban, Zapomi, battle rapper na lagi naka-game face on. Kaya magalala, ayaw ako sa beef. That's why I'll bring home the bacon. At last, ako yung batang sumusulat at tumutubang pantay pati sa metro. Kahit ang dami ng naunat, batak pa rin sa pwestuang katang-isip na kwento ay aking na isa verso na sa bayan ni Juan ay may nag-iisang Pedro. Ang lakas. Wala, rap battle. Tangan, ang lakas nun, no? Ang lakas nun. Lakas ng bawi ni Nad from his last battle na na-review ko. Hindi ko sinasabi niyo yung last battle na, latest, ha? Yung, yung last battle na na-review ko. And sa tingin ko, sobrang tagal na nun na hindi ko nare-review si Nad. Kaya para sa akin, ang laki ng improvement niya. So, let's see kung ma-review ulit natin si Nad sa mga susunod na battle. Especially dito sa for sure naman sa tournament ma-review natin siya. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga non-tournament battles niya sa Motus, sa FRBL kung meron man. 'Di ba? So, tignan natin. Pero ayun, all 3 rounds, Nad, hindi ko nabibigyan ng score talaga, men. Nad yun, all 3 rounds. Judges. Tilig, wasakan dos, titulo, hype beat, 0 para kay Nada, real jokes, rap and rap, hip hop clothing, at ang boto ng Horado, 3-0 para kay Nad. Ayun, so, one-sided naman yung battle. Another one-sided battle na naman. So, Nad yun. Malinaw. Salamat sa nalabo ko. Solid yan, tol. Ito yung mga battle net. Motos Battle League, ayun, kay Christina Marskaway ng California, kay Grace Rodriguez, hindi ko alam po saan yan. Espero, kahit inaaway ako niyan. Ayun. Ayoko na. Tanggal muna ako. Yung Espero, Tacoma Motos Battle League, round 1 round. Kaya sabihin natin na pares naman sila bumibitaw ng mga quality na punchline. Pero mas mapapansin kasi doon kung kaninong punchline yung mas nag-hype kasi. Round 1, round 2, pumapalag pa si JM doon, pero yung round 3, nakita naman na overpowered na siya ni Nad. Yun, all 3 rounds na tao dito, props kay JM kasi dumidikit naman kaso talaga mas prepared si Nad. Tapos nag-choke din si JM sa round 3, ang choke kasi pinggutol niya. Tapos ayun, all 3 rounds na. Yun, Singo, binoto ko si Nad. Kitang-kita naman sa round 1, round 2, nakita yung lakas ni Nad doon. Na-overpower niya si JM Atienza. Sa round 3, muntik na sanang pumalag kaso nag-stumble si Janim. So, binoto ko si Nad. All 3 rounds. Okay, so that's it. Klaro naman sobrang klaro na nakuha talaga ni Nad yung battle na yun. So I think hindi ko na rin kailangan patagalin pa.
yung mga live judges natin, puta, ganun nga lang ang explanation eh. Tapos sa akin naman, I think nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin during their battle. So I think hindi ko na kailang pabain pa. So yun, after nito, Balts tayo. Tangin na, Balts versus Prince. Isa yun sa mga gusto kong tapatan sa tournament na to, na tangin na sabi ko, bakit first round sila naglaban? Ganun yung ganun yung reaction ko nung nakita ko yung tournament bracket. Nung nakita ko yung nasa bracket A, sabi ko, okay, maganda, kahit pa paano maganda naman. Pero nung nakita ko yung bracket B, stuck yung bracket B. Andito si Nad, andito si Balts, andito sila Andros, andito si Prince, 'di ba? Tangina, sabi ko, bakit stuck yung bracket B? Tapos nakita ko agad na merong Balts tsaka Prince. Sabi ko, fuck, dikdikan to. Kaya ako, to be honest, excited ako sa magiging tapatan ng dalawang to. Kaya wag na natin patagalin. After na ito, pahinga lang ng saglit, tapos bakbakin natin yung Balts versus Prince. Okay? Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.